Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Nagbibigay po sa inyo ngayong araw ng ika-22 ng buwan ng Oktubre, taong 2020. At gaya ng paalala po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng programang ito at ng inyong lingkod, huwag niyo pong kalilimutan at palaging tandaan na magsuot po kayo ng face mask at saka itong face shield. Ganda, no? Ganda ng face shield natin. At saka pag kayo po ay nasa labas, huwag niyong kalilimutan na palagi ang dumistansya po kayo ng 2 metro o 6 na pie. 6 feet dun po sa makakasalubong nyo, sa makakatabi ninyo o kakausapin po ninyo para hindi po tayo magkahawaan ng COVID-19. And syempre, para madagdagan pa yung ating sanggalang dito sa coronavirus, kailangan tayo po ay magpapalakas po tayo ng ating mga katawan sa papanong paraan. O edi, uminom tayo palagi ng mga juice, tubig, kumain ng gulay, ng mga seafoods, halimbawa isda, saka alimango, o kaya naman hipon, at saka uminom din kayo ng vitamins. Kumain ng maraming prutas, vitamin C, magpainit sa araw. Matulog kayo ng tamang oras at saka tamang bilang. And, importante po ito, when you wake up in the morning, exercise. Pagkatapos kayo mag-toothbrush. Alam nyo ba na natutuwa na yung mga hotel owners natin sapagkat yung pong IATF nagbigay na ng kanyang approval, pagsang-ayon dito po sa mga hotel natin. Dati-dati kasi, yung mga hotel natin pwede lang tumanggap ng 30% ng mga guests. Ngayon, 100% na dun po sa, saan? Dun sa Modified General Community Quarantine at General Community Quarantine. Magandang balita ito. Ibig sabihin, makakabawi na itong mga hotel natin. Saka yung mga gustong mag-check-in, pwede na rin sila. Pero ito po hindi kayo basta papasok doon. Kasi meron din silang protocol sa loob ng hotel. Kagaya sa Granayat, palaging pagpupunta tayo doon pag meron tayong isang religious o spiritual na dapat punta nating gathering, nakaabang na kagad yung quarantine, kabang na yung temperature, kabang na rin yung mga alcohol. Pagkatapos, yung lalakaran mo doon, meron ng mga marka kung saan ka lang pwede lumakad. Dating mo dun sa mesa, malaking mesa, siguro mga 6-7 lang yata yung pwedeng maupo doon para may distansya. At doon naman sa loob ng hotel, mga kwarto, siguro meron din silang mga protocol doon. Basta always subject to safety protocols. At yung pong DOT, mag-i-issue ng mga guidelines para sa paglawak ng pagbubukas ng mga hotel. At maganda po ito para mapalago na natin, mapabalik na ulit natin yung kalusugan ng ating pangkalakalan o ekonomiya. Alam nyo ba na ang Chinese government nagbigay na naman ng mga donasyon sa ating bansa. Sa ngayon po kay Chinese Ambassador Wang Xilian,
nag-turnover sila sa Malacanang ng 150 sets of high-flow humidifier. At ito ay dinonate ng Chinese Embassy. Tinanggap po ito ni Executive Secretary Salvador Medialdea. At ito ay inaasahan, siyempre, magbibigay po ito ng benepisyo sa mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga nasa malubhang kondisyon. Ito po yung 150 sets na high-flow humidifier. Ito yung pinaka-latest na donasyon sa atin ng Chinese government. Ano ba mga na-donate na nito? O hindi po ba nag-donate sila ng 130 ventilators? Ano pa? 250,000 COVID-19 test kits. And much earlier, nagpadala rin po sila ng 1.8 million surgical masks. At saka, libo-libo rin na personal protective equipment or PPE. Ano pa ba? Nag-donate din po sila ng friendship bags. Ano ba yung friendship bags? Ang nilalaman po nito ay mga pagkain at sa mga ilang pang pangangailangan sa araw-araw na ibinigay sa mga kababayan natin na nangangailangan, mas nangangailangan. Iyon ang magandang balita. Kaya yung mga kritiko natin, yung pagkikipagkaibigan natin sa China, medyo dahan-dahan naman kayo sapagkat na kaibigan natin yan. Kaya nakakatulong. Hindi ba yung vaccine ginagawa nila? Baka isa pa yun. Babayaran natin yun. Pero ganun pa man, marami naman silang gumagawa ngayon ng vaccine. So lahat yan. Importante, meron tayong pera. Tsaka, kailangan yung mga 100 milyong Pilipino makatikim, mabaksin. Meron nga palang, kayo ba ay, kung kayo taga Makati at pupunta kayo ng Mandaluyong, merong bridge, tinatawag nilang Estrella Pantaleon Bridge. Alam nyo ba na yung pong bridge na yun, kasalukuyang nire-repair, ginagawa, pinapalakas, pinapaganda. At yung po ay donasyon ng di ng Chinese government na naman. At kahit na po merong pandemic, yung target date ng completion, pagkakatapos nitong Estrella Pantaleon Bridge, hindi maantala. On schedule. Sabi po ng mga nasa likod. At pag ito po ay nakumpleto na, maniniwala ba kayo? 506-meter bridge to across the river ng Pasig. At meron pong 4 na lane ang kukonekta sa Estrella, Makati, papunta sa Barangka Drive sa Mandaluyong. At tinitingnan ng mga 50,000 o 50,000 na sasakyan ang pwedeng dumaan dito. Kaya sabi po ni Secretary Mark Villar, yung ating masipag na Secretary ng Public Works and Highways, na kasi binabatikos ito Bakit daw ang daming mga Chinese workers dito? Kayo naman, unang-una, mga kritiko, unang-una itong ay dinonate ng China. Pangalawa, gaya ng paliwanag sa inyo ni Secretary Villar, kung nakikinig kayo, there are times when we need the expertise of these foreign nationals. Kailangan natin yun dahil halos panahon nagkakaroon ng mga bagong teknolohiya na hindi natin alam. Mas nakakaalam sila, hindi kaya na kailangan natin sila. At yun doon po sa ginagawang Pantaleon, Estrella Pantaleon Bridge, mga 25% lamang yung mga Chinese nationals.
At ang overwhelming majority, 75%, mga Pilipino pa rin. At meron pang magandang binabalita sa atin si Secretary Villar. Alam niyo ba yung sa Tagaytay? Merong bypass road project doon. 4 na lane. Ito'y binuksan na rin sa vehicular traffic. At katunayan, si Secretary Mark Villar led the inauguration nung, alam niyo ba kung gaano ka haba ito? 1.54 kilometer road. Ibig sabihin, almost 2 kilometers. At meron pang meron pang daanan po ito ng bike, bisikleta. O hindi ba maganda? Yung mga ayaw gamitin ng kotse o walang kotse, o hindi gamitin yung bisikleta nyo. Maganda pang ehersisyo. At ito pong segment na ito, bahagi po ito ng mas mahaba na 8.59 kilometer Tagaytay Bypass Road na magda-divert naman ng traffic doon sa congested city roads ng Tagaytay na tumatakbo papuntang o dumadaan sa Luksuin, sa Sikat, sa Zambal, sa Ginhawa, patutong Malaki, Balagbag, Salaban, kay Bagal, and Maitim road sections. At sa ngayon po kay Secretary Mark, ay matatapos po itong Tagaytay Bypass Road. Siguro may target date sila, hindi niya lang binanggit. But, ang mahalaga sabi niya, this will reduce yung travel time mula po sa Alfonso papuntang Tagaytay City at makaka-menos lang kayo ng 30 minuto. Kasi dati almost 1 hour. O, sa mga nang balita lahat yun. Ano pa ba? Maliban pa daw dun sa Maitim at sa kay Bagal seleksyon, itong DPWH currently is also implementing road opening at sinisimento na po nila yung 746 meter Balagbag section. Ang road opening po ng 1.32 kilometer Salaban section. Yung pong road concreting naman, sinisimento na yung 590 meter Ginhawa section. Talagang giginhawa ka rito. Yung road opening and concreting of 580 meter Patoto section 3. At sa ngayon po kay Secretary Villar, so far, ang na-release na nilang pera dito ay 466.24 million pesos dun po sa pangkasalukuyan at kinukumpletong mga bypass road project. Ito yung, Senador Drilon, kung nakikinig ka, ito yung sinasabi mong failure failure na build. Yung mga negosyante, mga taong bayan, tuwan-tuwa sa dami ng proyekto ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malaki. Malaki ang comfort, malaking saving ng time. At ito ay magpapalakas, magpapabilis sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sapagkat pag marami kang kalsada, marami kang tulay, madaling dumaan ng mga tao doon upang dalhin yung mga kinakalakal nila, kung anong negosyo pupunta nila sa iba't ibang lugar. Yun. Kaya, hinay-hinay kayo, titingnan nyo muna bago kayo magbukas ng mga salita nyo na bigo. Sa dami niya, sabi nga ni Peter Wallace, kahit na raw 50% lamang yung makumpleto ng build project, wala daw binatbat yung mga proyekto ng mga ilang administrasyon ang nakaraan. O, ganun po katindi. Kaya, relax lang kayo. Babalikan po natin ngayon after a short break.
Itong Department of Transportation, si Secretary Art Tugan, meron po silang binibigay na maganda ring balita sa ating lahat. Sapagkat yung mga overseas Filipino workers na kinakailangan magpasailalim sa mandatory facility-based quarantine, meron na po tayong one-stop shop dyan sa NAIA Terminal 1, 2, and 3. At mula pa nung Abril 23, halos 1-2 linggo after the start ng mga quarantine natin, yung pong one-stop shop, nakaserbisyo na, alam niyo ba kung ilan? 281,924 OFWs. Doon po sa Terminal 1, 107,791 na naserbisyo. Doon sa Terminal 2, 111,303. At doon naman sa Terminal 3, 62,830. Alam po ninyo itong proyekto ito. Joint initiative ito ng DOTR. Kasama po yung DOT, Tourism. And of course, yung DSWD at saka Philippine Coast Guard. Marami pong involved dito. Halimbawa, yung Maritime Industry Authority, yung Marina, yung pong Office for Transportation Security, yung Manila International Airport Authority, yung Overseas Welfare Administration o OWA, yung pong DFA natin, yung PNP, pati Bureau of Quarantine. Ito po ang nag-a-assist sa mga OFWs para malaman nila kung anong mga isolation facility sila pupunta kung kinakailangan at kung saan sila quarantine center naman dadalhin at kung paano nila matatanggap yung mga certificates of release nila para mapangalagaan natin syempre yung kanilang well-being at at the same time mahinto natin yung pagkalat naman ng coronavirus. Alam niyo ba na yung World Bank? Yung World Bank, nagpahiwatig ng kahandaan na pupunduhan po ang Pilipinas para sa programa ng vaccine, bakuna. Sa ngayon po sa World Bank, handa sila na suportahan ng gobyerno ng ating bansa para makabili ng vaccine. At sa ngayon po kay World Bank Senior Economist Rong Kian, ito daw pong World Bank, sumusuporta talaga sa mga gobyerno para yung mga tinamaan ng COVID at halos lahat naman, para mapabalik yung kanilang ekonomiya. At yun nga pong pinaka-latest nilang tulong yung pagbibigay ng loan facility para matulungan yung mga developing countries to buy and distribute the vaccine. At yung pong bangko, yung World Bank, inaprubahan na po nila yung 1.2 billion pesos worth of budget loans at $470 million in project financing para matulungan yung gobyerno para mapondohan yung mga pangangailangan laban dito sa COVID. At sa ngayon naman po kay Secretary Carlos Sani Dominguez, maliban pa dito sa financial support, yung pong mga bangko, itong World Bank, matutulungan din yung ibang bansa para magsagawa ng mga infrastructure upang ilagay doon at maging lugar ng pagdidistribute ng mga bakuna. Lalong-lalo na sa Pilipinas na kailangan, dahil ang dami nating island, daming island, kailangan natin mga lugar kung saan mo i-store
yung vaccine. At yung pong tinatarget ng gobyerno, mag-distribute ng 20 million free vaccines at may budget ng 20 to 40 billion. Pero naririnig natin baka daw kulang pa yung 40 billion. Alam niyo naman si Presidente, pag kulang, hahanapan ng paraan para madagdagan. Puntahan naman natin yung ano man nangyayari ngayon sa Kongreso mula nung mailuklok sa tugatog ng pinakamataas na pwesto ng speakership, itong si Lord Alan Velasco. Kaugnay naman dito sa paksaing pag-aamyenda ng saligang batas. Sabi po ni Speaker Lord Alan Velasco, siya raw ay sangayon sa pag-aamyenda ng saligang batas. Pero inaamin niya na baka wala na masyadong oras o panahon na pag-usapan ito. Dahil nga sa pandemya, sabi niya, gusto kong i-push ang charter change pero talagang baka wala na tayong problema kasi ang focus nga natin, lahat ng mga efforts natin nandito sa paglaban sa COVID. Ganun pa man, sabi niya, hindi naman wala ng pag-asa para sa pagbabago ng charter natin o saligang batas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sabi niya po, ikukonsultay niya si Presidente para maipagpatuloy naman yung pinangako ni Presidente na isa sa mga campaign promises niya. Pag sinabi rin ni Presidente gawin yung pag-aamyenda sa pangunguna ng Kongreso, gagawin niya. Sa ngayon po kay Speaker Velasco, sapagkat tinitingala ko si Presidente na mas magaling at mas matalino sa akin. Kita niyo naman, humble yung mama. Hindi mayabang, hindi gaya ng isang kilala natin. Anyway. Meanwhile, diyan po sa DOH, meron silang iniimbestigahan dyan sa Central Visayas. Kung yung herd immunity laban sa coronavirus na-develop among doon sa mga nagtitinda sa palengke. Yan po sa Carbon. Sa ngayon po kay Dr. Mary Jean Loreche. Ito yung tagapagsalita nila sa DOH Regional. Kailangan pa rin na mag-kolekta muna tayo ng ebidensya para makumpirma natin kung meron ng herd immunity. Ito yung konsepto nito, yung malaking grupo ng mga tao makakakuha ng immunity dito sa virus. Pero sa ngayon kay Dr. Loreche, kailangan meron mga antibody results na magpapakita na at least 47% o kaya kalahati nung tinitest mo na nag-develop na ng immunity. Dahil mahirap daw na basta tayo magsasabi pa herd immunity, wala naman daw. Kaya kailangan daw, huwag mo nang paggagamitin yung katagang herd immunity kasi daw baka ibig sabihin ito 70 to 80% na ng populasyon natin na-expose na sa virus kahit hindi naman. Pero sa ngayon naman kay Dr. Loreche, definitely raw sa Cebu, napapatag na po nila yung kurbada. They have flattened the curve there. O hindi ba katunayan? Diba, nagpunta nga si Secretary Roy si Maturo dahil karoon sila ng problema ng pagkalat. Nagkaroon pa nga sila ng ano bang ginawa nila doon? Nag-quarantine sila, lockdown sila ron. Hindi tayo nagkakamali, 1 linggo, 2 linggo. Kasi, naging complacent, palakasan doon. Yung mga hindi dapat lumabas, bigla nakakawa ng mga certificate na pwede sila lumabas. Ayun, nagkalat.
Pero nga ngayon, okay na. Magandang balita yan sa mga Cebuano. Samantala, ito pong si Secretary Berna ng DOT Puyat, dinidirektahan yung Philippine Retirement Authority na i-repeal o tanggalin sa kanilang current policy na pumapayag na yung mga banyaga o foreigners na may edad 35 pwede na magretiro sa Pilipinas. Bakit ba? Kasi si Secretary, or rather si Senator Richard Gordon ng Red Cross, nung isang araw, nung nalaman niya na ang dami-daming 35 years old na Chinese national na nagre-retire, sabi niya, teka muna, bakit naman 35 years old nag-retire na? Batang-bata pa yan Sabi niya, delikado. Delikado sa seguridad natin. O nga naman, baka, malay niyo, mga sundalo pala itong mga 35 years old na ito. Kaya, nag-respond naman kagad si DOT Secretary. Kaya sabi niya, kailangan tanggalin na yan. Kasi based daw po doon sa data, doon sa datos ng PRA, meron ng 14,987 na active retirees. At itong mga ito, pananatili na ginagamit yung kanilang retirement visa. Kaya napapanatili yung kanilang pag-stay dito sa Pilipinas. Yung mga edad nito 34 to 49 years old naman. At ito daw bilang 50% doon or 8,130 mga Chinese nationals. At pumapangalawa itong mga Koreano, 2,257. Yung mga Indian, yung tinatawag natin Bombay, kasi galing sa Bombay, India, mga 1,891. So, may tama naman si Secretary Gordon. Bakit naman masyado yatang maaga retirement? Kung dito sa Pilipinas, nagsisimula pa lang yan na umangat sa kanilang estado sa buhay. Kasi kung magagraduate ka ng 25 anyos, maghahanap ka ng trabaho, 27, may stable job ka na. Pero sa edad na 35, kumbaga, baka nakabili ka na ng bahay, nakapagawa ka na ng bahay, hindi ka pa magre-retire na. Una-una, kung may mga anak ka, pag-aralin mo pa yon. At I don't think na doon sa China, unless na nananatili yung, alam niyo ba sa China, merong policy doon na hindi ka pwedeng manganak ng mahigit sa isa. In fact, there was a time, if I'm not mistaken, na hindi ka pwedeng mag-anak kasi nililimit nila yung population. Kaya naging problema naman, sumobra naman yung konti na yung mga bata at yung matatanda ang ubod ng dami. At pag namatay naman yun, wala nang bagong generation. Kaya nilargahan naman nila, pwede na magkaanak ka ng isa. Yun. Meron naman, ito talagang si Maria Ressa. Walang katapusan talaga ito. Talaga ito, basta makakita ng pagkakataon, gagamitin niya para banatan ng gobyerno. Maria, di ka ba nagsasawa? Aren't you tired of weaponizing every opportunity against this government? Alam niyo ba kung bakit? Ito yung naging guess ni Prince Harry, yung anak mo ni Diane, at yung kanyang kabiyak na colored, si Meghan Markle. Sila po ang Duke and Duchess of Sussex. Meron silang programa sa Facebook. Ang tawag doon
Engineering a Better World. Doon po sa programang yun, itong si Maria Ressa, binanatan, dinenounce yung social media platforms for using the worst parts of human nature to grow their businesses. Sabi niya, pag yun daw mga periodista at mga news organizations ay gatekeepers ng mga facts, meron silang mga ethics, values, at sila ay magiging liable pag sila lumabag doon. Pero daw, dito sa social media, nung mag-take over ang technology, sus Mariosep, talaga namang dumating yung mga false news, misinformation, sangkatutak na babanatan ka doon. Wala kang kalaban-laban. Na ito naman daw ay hindi ginagawa ng mga journalist. Sus, ikaw naman, binuwala mo pa si Prince Harry saka si yung kanyang kabik na si Markel. Hindi totoo yung sinasabi mo. Ito lang nga, ginamit mo dyan sa programang yan. Sinira mo na naman ng gobyerno. Sinabi mo na dito raw sa ating bansa ay napakapanganib, nanganganib yung mga periodista, mga kolumnista, mga reporter na gumagawa lamang ng trabaho nila. Sabi niya ba naman, we are fighting impunity. Pero mo impunity? Ano po ibig sabihin ng impunity? Paglalapastangan sa karapatan ng pahayag ng malayang talumpati. Hindi lang daw yan. Pati raw ang gobyerno ay pumapatay ng tao. Biro mo yan. Sus Mariosep. Ay, nako. At sabi niya, itong masama sa Mariang ito. Sabi niya, you could say that Rodrigo Duterte and Facebook, Mark Zuckerberg are on the same page as far as threats to us are concerned. Sus. Maria. Kung totoo yung sinasabi mo, yung Facebook, ginagamit mo rin yan eh. Hindi ba diyan ka rin nagpapalabas ng mga kasinungalingan mo? At saka, ba't di mo masabi kila Prince Harry na yung pagkakulong mo na desisyon ng hukuman, 6 na taon. Dahil ikaw ay napatunayan na may kasalanan ng cyber libel. At nakaharap ka pa nga dun sa 8 mandamiento de arresto dahil sa dami file sa'yo. At yun namang kaso kung saan nahatulang ka, talaga namang walang kinalaman ng pamahalaan doon. Ang nagdemanda sa'yo ay isang pribadong mamamayan na nilapastangan mo ang karapatan, siniraan mo ng siniraan na hindi naman totoo. At binigyan ka na nga ng pagkakataon na iwasto. Hindi mo pa rin ginawa. At nung magkaroon ka ng pagkakataon sa hukuman, ay pagtanggol sa sarili mo, hindi ka man nagpresenta ng ebidensya upang ipakita sa hukuman na hindi ka nagkasala. Pagkatapos ngayon, sinisisi mo. Sisihin mo mga abogado mo, hindi yung gobyerno. Anyway, babalikan po natin kayo makalipas ang ilang sandali. Ito namang Philippine Center for Investigative Journalism. Ito, kadalasan naman ito, ang mga opinion nito, mga reporting nito, eksaherido o hindi eksaherido, false.
Kasi, sinasabi po nila na dahil daw sa memorandum circular ng ombudsman, yung ombudsman Sammy Martires, kung saan daw po yung access, yung malaman mo, yung SALN, SALN ng mga opisyales sa gobyerno, ni-restrict sa lahat ng sangay ng gobyerno. At nagbigay siya ng example. Humingi raw sila sa opisina ng Pangulo kung pwedeng i-release yung SALN ni Presidente Duterte. After all daw, yun namang dating mga presidente, nilalabas naman yung mga SALN nila. Gumawa raw sila ng request on June 21, nung nakaraang taon. At nag-follow up daw po sila. Repeatedly, paulit-ulit. Yun daw pong sagot sa kanila ng palasyo. As the Office of the Ombudsman. Sabi naman nila, ginawa na nga namin . Pero ang sabi ng Ombudsman, dun sa kanyang circular, sino lang ang pwedeng mag-access, makakuha ng kopya ng SALN? O 3. Sino-sino ito? Yung mismong nag-file, yung declarant. O kaya naman yung otorisado niyang kinatawan. Number 2. In other words, kung yun ang pumayag, bibigyan ka niya. Kung merong court order ang hukuman. At pangatlo, kung yung request mo ginawa mismo ng field investigator ng ombudsman, kaugnay sa pag-iimbesta sa kaso. Bakit naman ginawa ito ni Ombudsman Sammy Martires? Kasi nga, marami ng pagkakataon na yung pong SALN ay ginagamit para siraan yung deklarant. At hindi lamang yan, sapagkat dun sa SALN, nandun po nakalagay yung mga importanteng impormasyon dun sa nag-file. Pangalan ng asawa niya, pangalan ng mga anak niya, yung kanyang address. So kung meron kang kalaban, maaaring manganib ang seguridad ng iyong pamilya. Kaya sabi ni Ombudsman, kailangan i-restrict natin. Tanong, ito ba ay lumalabag sa ligang batas? Kung saan sinasabi noon na kailangan mag-hain ka ng yung SALN. Nag-file naman ng SALN. Sabihin niyo, hindi namin makuha. Teka muna, bakit naman hindi? Meron ang requirements. Kailangan palaging may proseso. Kailangan may regla. Hindi mo pa pwedeng chaotic. Kahit na sino na lang pwede. Hindi po uubra yun. Kailangan susunod tayo sa reglamento. Hindi po ba? Para sa ating lahat naman yun. Hindi lang para sa isang tao. Sinasabi nitong Philippine Investigative Center for Journalism, sinisira daw ni Presidente Duterte yung mahabang tradisyon na taon-taon nagdi-disclose daw yung mga presidente kahit na raw walang formal request. Tama, noon yun kasi nga nung nagkaroon ng pagre-release kahit walang request, nagagamit nga . Obligasyon naman ni Ombudsman na pangalagaan din yung mga declarants. Kaya nga binigay sa kanya yan doon sa opisina niya. At tungkulin niya na magbigay ng mga rules kung paano mo makukuha ito. Madalit sabi, hindi ka naman tinatanggalan ng karapatan.
sundin mo lamang yung pinaiiral na mga reglamento para maayos. Pero kung ang problema kasi, alam nyo, ang innuendo o yung parang pinalalabas nyo sa publiko, ayaw ni Presidente na i-release yung kopya niya kasi parang pinalalabas nyo na, siguro maraming kayamanan na nakuha ito. Kayo naman. Nag-file nga Ibig sabihin, walang tinatago, nandun lahat. O, di ba? Turuan ko kayo kung paano kayo makakuha. O di maghain kayo ng demanda sa ombudsman labang kay Presidente or for that matter, for any in the government holding office. Magdemanda kayo na anti-graft, korupsyon. Yung mga alins kayo doon, yan. Nung hindi pa naupo yan, ganito lang ang pera niya, nandideklara niya. Tapos ngayon, ang balita namin ubod ng laki na. Tapos magbigay ka ng kahit na konting mga dokumento. O di, imbis na ng ombudsman, punta ka ngayon sa hukuman. O kahit na yung ombudsman mismo, dahil nga merong demanda, syempre papaimbisigan yung ombudsman. O di, pwede mo na makuha. Kayo talaga, masyado yung sinisira yung magandang intensyon ni ombudsman. At saka, si Presidente, hindi ba siya ang chief enforcer ng batas? How can he even violate the circular ng ombudsman? Yun nga ang regla. Kaya, unang-una, independent body yun. Kagalang mo yun. Ngayon, kung may reklamo ka naman tungkol sa mga reglamento, o if you feel na it's grave abuse of discretion, then what's stopping you from going to the Supreme Court and question that? O edi, takbo kayo sa Korte Suprema para malaman natin kung mali yung reglamentong inirelease at pinatutupad ng opisina ng ombudsman. Di po ba? Teka, medyo barado na naman ilong natin. Saglit lamang po, balikan po natin kayo ng ilang sandali. Merong isang editorial na nabasa natin. Ang Philippine Star. Itong Philippine Star, dati-dati hanga ako dito Objective. Malayong-malayo ito sa Inquirer. Pero somehow, along the way, bago. Mga pinalalabas niya, pati dun sa online nila. Masama na. Mali na. O hindi ba kinikwento ko sa inyo doon sa kanilang Facebook account ba yun? Lumabas doon yung mukha namin ni Presidente saka ni Hari. Kami daw ang prime source ng misinformation. Imagine, misinformation daw. Kami raw ang source. Yun daw ang lumalabas sa survey ng isang international organization. Nung binasa ko naman po yung article, ang nakalagay doon daw sa survey nila, lumalabas doon na may mga pinanggagalingan ng disinformation doon sa mga, saan? Elected officials. Ako, hindi naman po ako halal. Hindi rin halal si Hari. Si Presidente, halal. Kanino tumutuko yun? Definitely hindi kay Presidente dahil never ito nagbigay sa inyo ng maling impormasyon. Napaka-transparent nga. Yung elected officials, alam nyo kung sino yun. Sino pa? Di yung number one na mga na pumupuna, namimintas, na sinasabing mali ang mga galaw ng gobyerno, keso walang plano. Sino yun?
O hindi po ba yung mga oposisyon na senador, yun ang mga elected. Ayun, Senador Pangilinan, Senador Ontiveros, Senador Drilon, at kung sino-sino pang halal, kongresista, may mga basta kumukontra, silang kadalasan nagbibigay ng mga maling impormasyon. O ito namang, ano naman tong editorial ng Philippine Star. Meron naman silang tinutukoy dito kasi meron pong isang insidente na may napatay ang isang pulis doon sa isang drug suspect. Sangayon po doon sa pulis, si Corporal Jomar Caligaran, yan po sa District Maynila, Station 2. Yun no, suspect, mga 30-35 anyos. Bumunot ng baril sa kanya. Binaril siya pero hindi siya tinamaan. Nagkaroon daw ng scaffold. Nagpambuno sila. Pumutok yung baril. Tinamaan yung suspect. Namatay. And he was pronounced dead on arrival. Parang sinasabi ng editorial. Bakit ganun? Hindi ba merong mga, tama naman sinasabi, merong mga tinatawag na safety precaution when you arrest a suspect. Una-una, dapat talaga kakapkapan mo yun. Kasi sinasabi nitong korporal, tinago daw sa underwear. Baril, tinago sa underwear. Kung tinago mo yun sa pants mo, magpuprotrude yun. Tutumbok yun kasi baril eh. Medyo questionable rin naman, yung kwento. Pero, alam po ninyo, be that as it may, hindi ibig sabihin na makakalusot, unang-una, pag merong namatay, kaugnay sa isang police operation, automatic dinidemanda yung police. Ang presumption, may pinatay ka. At syempre, aminin mo, binaril mo. O napatay mo. O di inamin mo na, crime yung pagpatay. Now, ididemanda ka para idepensa mo sarili mo kung ikaw ay papasok dun sa self-defense. Pangalawa, may administrative case kagad yan. Ang iba nga, sinususpindi kagad kagaya nito, mukhang nirelieve kagad ito. O kung baga, huwag po natin kagad na hatulan. Palagi naman may presumption of innocence. Kung mga questionable yung mga ginawa nila, hindi naman uubra yun. Sabi nga ni General PNP Chief Kaskulat, nasa ilalim na ng investigasyon itong si Corporal Jomar Caligaran. Itong suspect na ito, inaresto ito diyan sa Tondo. Hindi umano, ito'y may dalang droga, illegal na droga. At habang daw ito iniimbestigahan sa istasyon, nakabunot ng baril na nakatago sa underwear. Medyo malabo rin naman yung kwento ngayon. Hindi naman sa pinapangunahan natin. Kasi baril Siyempre tutumbok yun unless na akala nyo yun yung kanyang weapon. Pero iniimbestiga na. Titingnan natin kung ito pwedeng kasuhan. Meron na talagang kaso yan. Yung talagang madalit sabi, huwag na muna natin husgahan. Dapat nga naman kasi, nung inaresto, pinusasan mo na. Saka dapat ang posas mo, hindi yung sa harap, sa likod.
Gaya ng ginawa nila kina sino, yung aktivista na mali. Mali naman sapagkat ang dami-dami nyo ng security. Pupunta lang sa wake, sa libingan. Nakaposas pa. Buti-buti sana kung nandun sa harap. At hahawak lang naman sa kabaong. Di ba? Now, meron namang isang artikulo diyan naman sa Inquirer. Hindi ko alam kung palagay ko abogado itong batang ito. Sabi daw niya, sa artikulo niya, doon daw sa kanyang criminal procedure, yung professor nila, akala ko nga ako tinutukoy nito, buti hindi pala ako dahil piskal eh. Piskal yung kanyang professor eh. Kasi, kaugnay daw ito sa kaso ni Mayor Sanchez. Ang tanong daw, nung estudyante, nung sumusulat ng artikulo, doon sa kanyang professor na piskal, bakit kailangan si Mayor Duterte bigyan ng pagkakataong may pagtanggol ang kanyang sarili sa hukuman? Why should Mayor Sanchez be afforded his day before the court? Eh, sabi naman daw ng kanyang professor, habang gruesome yung dinidemanda kay Mayor Sanchez, at habang talagang may pinatay na dalawa, ay iba naman yung bibigyan mo siya ng karapatan kasi yun ang sinasabi ng saligang batas. Kaya lang, ang nirereklamo naman itong pangalan ito, kalimutan na pangalan niya, si Rehinel Valencia, na ito raw administrasyong Duterte. Hindi ko malaman kung saan niya naman kinuha ang basis ng kanya conclusion. Ito raw administrasyong Duterte, sinira yung mga ideals, mga paniniwala na nakalagay sa saligang batas at natutuhan niya daw sa law school. So, ibig sabihin, abogado siya. Ang tutuhan niya raw yung mga basic concept ng due process. Pati daw yung right to life. Kaya lang daw hindi na susunod yan dito sa administrasyong Duterte. Sapagkat, salbahin ditong batang abogado ito, sabi, kasi daw dito sa administrasyon, it seems that not everyone is entitled to live. Para daw ang panuntunan ng administrasyong Duterte, mukhang hindi lahat ay may karapatang mabuhay. Magklase ka rin. At sabi niya, it is not too late. Kailangan ma-realize natin na yung tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa ating mga kamay. At tayo ay magdi-decide sa futuro ng ating bansa sa 2022 elections. Kung layo Ano ba yan? Mukha itong batang ito eh. Hindi mo na pa-practice, sabi ni Asik Chris. Hindi mo yata pina-practice yung natutuhan mo sa eskwela. Hindi po totoo yung sinasabi nyo. Ito nga stricto nga eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, dating piskal eh. Dating prosecutor si Presidente Duterte. Kaya hindi umubra sa kanya yung mga paikot-ikot. Paglalaruan mo yung batas, gagawa ka ng kaloko. Hindi po pwede yun. Napaka-stricto. Yan ang kaibahan ni Presidente. Anyway, inabot na naman tayo ng oras. Meron sana tayong tatalakay kay Justice Marvic Leonel. Wala. Bukas na lang po natin ito tatalakayin. At binabanatan ni Rigoberto Tiglao, si Justice Leonel. Dahil daw, wala daw itong integridad at tamad pa raw. Talaga naman ito si Bobby Tiglao. Iba rin eh. Ibang klase rin. At tingnan natin. Marinig naman natin yung paning dito. Si Supreme Court Justice Marvic Leonel. Anyway, nabot na po tayo ng oras at magpapaalala po tayo sa inyo na magsuot po kayo ng inyong face mask every day when you're out of your house. And even if you're inside the house, when there are so many
of you going in and out of the house, ganyan. Sundin po kayo ng face shield. Ito'y pinagamit sa atin ni Miss Ana. At saka, always observe 2-meter or 6 feet safe distance. And wash your hands frequently with water and soap. Or mag-disinfect kayo ng alcohol. At palakasin ninyo ang inyong immune system by eating nutritious food like vegetables, fruits, drink a lot of water, juices, milk, ano pa. Take vitamins, sleep on time, and at least 8 hours a day. And mag-exercise kayo. And isa pa, avoid, palaging iwasan niyo yung gathering. Eh, doon kasi nagkakawaan eh. Sa totoo lang, di ba, binibida ko sa inyo, pag ako nasa mall, pag malayo pa, nakikita ko may masasalubong ako, umiiwas na ako eh. Salubong lang yun eh. Para maging maingat. Anyway, ito po ang inyong likod, Salvador Panelo, at samantalang nagpapaalam until tomorrow, at the same time, 2 to 3 p.m., at nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses, and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.